Mapagpalang Martes po ng umaga ay tanghalian na. Lunch time. Ito po ang binigay ng Diyos sa amin ay sa Mateo 6:9. Ama naming Diyos, nasa langit ka, verse 11, bigyan kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya ang binigay ng Diyos sa amin ay lutong miso, bangus. Yung bangus linuto sa miso. Yan, bagong luto yan, niluto ni Sister Baby. Ako naman po yung nagsaing, Ngayon, ang ginagawa ko pag ako'y kumakain, lalo na kung gano'n lang, hindi ko na po binubukod-bukod. Minix ko na, Mix na. Yan. Yan po yung bigay ng Panginoon Diyos. Amen. So, kain po tayo. Kain tayo. Mamaya na. Nagpapasiguro na siya. Shout out kay Mila Martinez sa Parañaque, mother ni Jane Martinez. Kaya, nakakabunyog mga kababayan, nakita nyo na si Bato, inamin niya mismo. Inamin mismo ni Bato na nung Friday na supposed to be flight niya, hindi na siya nagpakita, hindi niya na tinuloy ang flight. Bakit? Ay may timbre na nga sa kanya na may warrant of arrest na sila ni Duterte. Tapos ang tumuloy na lang si Duterte, siya pala hindi tumuloy. Ibang klase rin to si Bato Ibang klase rin to si Bato. Hinayaan niya yung si Duterte pero siya nagpaiwan. Hindi niya na tinuloy yung flight niya. Tinuloy niya na lang yung flight niya nung si Duterte lang pala ang nasa warrant of arrest. Pero mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ko lalabas na yung warrant of arrest na yan na nakapangalan si Bato. Malamang susunod na dyan si Albayalde. Bakit? Alam nyo, ang sabi doon kay Duterte, ang role ni Duterte sa war on drugs, kaya siya nakasuhan ng crimes against humanity, indirect perpetrator. Ang ibig sabihin, ang criminal participation ni Duterte, indirect perpetrator. Ibig sabihin, hindi siya yung direct ang may kagagawa ng mga pagpatay. Hindi siya yung may kagagawa noon. Hindi siya direct. Kung indirect si Duterte, indirect perpetrator yung kinaso sa kanya, yung criminal participation niya. Kung naging papel ni Duterte ayon sa kasong isinampa ng ICC, sa ICC ay indirect perpetrator. May direct perpetrator. Ibig sabihin, may direktang may kagagawan. Sino yun? Sino pa to yun? Sino Albayalde yun? Kasi sila yung sila yung implementor. Sila yung executor. Kaya, kung si Duterte nga na indirect perpetrator, nakasuhan, may warrant of arrest na. Yung pa kayang mga direct perpetrator. Kaya sigurado na tayo, si Bato talaga sa kasila Albayalde, kasama yan sa makakasuhan. Kasama yan sa mai-issuehan ng warrant. Kasi bakit? Nung dinescribe yung role ni Duterte, ang nakalagay sa ICC charge sheet, yung kaso ni Duterte, indirect perpetrator ang kanyang role. Ibig sabihin, indirekta ang role niya. Bakit indirekta? Hindi naman siya yung talagang direktang nag-order. Hindi naman talaga siya yung parang ang dyan, anong tawag dyan? Principal by inducement. O yun, siya yung nag-udyok. Siya yung mastermind talaga. Pero indirect yung role niya. Yung talagang na-involved doon sa actual na operation ng mga pagpatay, sila Bato. Sila Bato, sila Albayalde. Kaya ito, malaki ang posibilidad na lalabas ang arrest warrant kay Bato. Kahit si Bato nagsabi na may warrant of arrest na siya. Sa malamang may nakapagtimbre na kay Bato. Kaya lang mukhang iniisa-isa. Iniisa-isa lang, stages by stages ang paglalabas ng arrest warrant. Inuna muna si Duterte, sumunod si Bato, susunod na yan sila Albayalde. One at a time. Pinagsabay-sabay. Ngayon, maaresto kaya si Bato? Sabi ni Bato, hihingi siya ng tulong o proteksyon ng Senado. Kaya nakikiusap siya kay Escudero na suportahan, proteksyonan siya. Si Albayalde ganun din.
humihingi daw siya ng proteksyon sa gobyerno. Kaya lang, naglabas na ng statement ang Malacanang. Ang statement ng Malacanang ganito. Sabi ng Malacanang, kapag lumabas ang arrest warrant, kila Bato at sa iba pa, katulad nung nangyari kay Duterte, magko-cooperate na naman sila sa Interpol. Ha? Magko-cooperate sila sa Interpol. O, di patay. Walang silbi yung sinasabi ni Bato na humihingi siya ng proteksyon sa Senado. Ha? Tingin ko, hindi siya kayang proteksyonan ng Senado. Hindi naman ibig sabihin na senador ka, hindi ka pwedeng arestuhin. Naalala natin si Laila de Lima nung pinakasuhan ni Duterte. O, ano yun? Nakaupong senador si Laila nun. Pero kahit nakaupo kang senador, inaresto nun si Laila. Sumurrender si Laila. Ganon din sila Jingo Estrada noon, sila Bong Revilla. Nung nakasuhan sila sa PIDAP, sila sa PIDAP scam, naaresto sila nung panahong nakaupo pa sila. Kaya itong si Bato, hindi rin tatagal niyang sinasabi niyang puproteksyonan siya ng Senado. Hindi naman sila makakaasa sa gobyerno kahit si Albayalde, sabi niya Albayalde, sana proteksyonan kami ng gobyerno. Kaya nang nagsabi na si Yusek Claire Castro. Katulad ng nangyari kay Duterte, magpo-cooperate ang gobyerno sa Interpol. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, tapos pinadala ng ICC sa Interpol, yung arrest warrant ni Bato o kaya ni Albayalde at iba pa, ang sabi ni Yusek Claire Castro, magpo-cooperate uli ang gobyerno. Kaya, si Bato naman, ang sabi niya, hihingi siya ng proteksyon kay Chess Escudero, proteksyonan siya ng Senado. Ganon din si Albayalde. Umaasa raw siya kung proteksyonan siya ng gobyerno. Ay hindi. Nagsabi na ang gobyerno sa pamamagitan ng opisyal na tagapagsalita nito, si Undersecretary Yusek Claire Castro. Magpo-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya ito, again, ano na lang ito? Naghihintay na lang ito kung kailan lalabas yung arrest warrant. Sabi ni Bato may arrest warrant na siya, pero mukhang hindi pa sa kanya nakakarating. Ako naniniwala ako may arrest warrant na yan. Alam niyo naman yung arrest warrant ni Duterte may nakalagay secret eh. Kahit yung kay Bato, may nakalagay ang secret. Kay La Albayalde, may nakalagay ang secret. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, abangan natin. Sumusuka yan. Si Bato galit na galit kay PBBM. Bagong style yan. Sabi niya kay PBBM, nangako bagong siya sa style yan, akin, uminom ng tubig ni yan. isang buhok daw sa ulo niya. Ganyan yan eh. Kada inom ng inom ng tubig. Kasi hindi raw sila magkukulit sa ICC. Sabi ni Bato, betrayal to the max ang ginawa sa amin. Alam mo ba kayo salamin pa ako? Betrayal to the max. Pinagkanulo daw siya. Alam niyo ang sabi? So, tapos na po yung tanghalian. Alam mo yung almusal ko kanina, alas malapit lang ang difference eh. Nasa alas 10 nag-almusal ako. Ngayon, mag-alas 12. Pero kunti lang inalmusal ko naman. Yung pasit na bato. Kasi meron kaming pasit na bato. Alam nyo ba yung pasit na bato? Ewan ko ba, tinawag na bato yun. Pasit na bato daw. Ewan ko. Think wise alone. Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ibat na ako pong mengan almusal. Ibat na ako mengan pagtuan, binyaning Panginoon Diyos. Gana-gana. Amen. God is good all the time. Like, share na siya. Kayo mga nasiran, mag-share kayo sa iba. Senior citizen po, stroke nurse. 5 years. Person with disability, 5 years. Pero, biyaya ng Diyos. Malakas. Malakas na malakas. Amen. God is good